simbahan sa pagto. Din karon nga panahon na daghan ta kayong guest. Nagkaroon si Father Abi dire sa mao'y maghatag karon og dugang nga pagtagad sa reproductive health. Og si Commanding Chairman Brother Candido Dudong Balonos ug ang mga religious leaders. Sa diya karon naapod ang representante si Brother kapatid Elmer Enolba, si Presidente sa Catholic Faith Defender, si Brother Jan Juna, uban pa nga mga isulat ng pangalan nito karon na kay ubay-ubay ta nakakaroon diri sa radyo kay Broadcast Center. So karon kid atol kini sa paghatag karon og pagtagad from Luzon, Metro Manila. Sa lugar Father naggikan sa nanggaling Father. Yes. Dahil ay magdulak kayo, no? Ay, by birth from Bulacan. From Bulacan. I see. So, brother Kid, taga na to, og 5 ka minuto, compact, may tungod sa pagtagad ni Father Abi sa Aritsville karong panahon na. And then, mga reaksyon para tanan makasulti diri sa itong ito naman ang timbangan sa pagtuo sa bagong Radyo Ukay. May buntag sa tumasok iti Kuminaw, Brother Alto, may buntag sa atong mga kubanan niya karon dinhi, sa labi na kang kapandaraya na minaw karon sa atong mga kasilinganan, tama sa mga pagsibya sa Radyo Ukay. Os muna mo, welcome sa kuban sa timbangan sa pagtuo, nga pipila ka minuto, mag-uban ta ang sisgutan kini sa importante kayo may tungod sa RH Bill nga sikat kayo karon Brother Alto tungod kay daghang mga sektor nga nagluso na ini nga paaprobahan kining RH Bill nya supak ang simbahan Katoliko ug dunay ibang mga sektor mo ni nga nag-imbita ta sa timbangan sa pagtuo mga speaker ikan tas kauluhan o gato po mga lokal nga mga speakers niya dinhi andam sa pagtuki nining RH Bill ug pagbabag sa RH Bill o gato pong ginarespeto Brother Arthur bating suunan ang opinions dito mga uyon o sa sigutan nga gipalakang balagnon. Okay? So diya karon dinhi sa atong studio na diri si Brother Boy Partusa gikan sa CFP pati naghana ang Catholic Defender dinhi. Si founding chairman Dudong Balonos, ilhan mo ko din siya nga Dudong Balonos, no? Ilado kay ni kay mo po ni isa sa mga nagtabang sa reliyosong sektor din sa area sa Mindanao na si Brad Elias Mahilom, ang presidente usab sa Catholic Faith Defender si Brother Jan Juna, kung din isa po gumoy naghiya sa tumakig sunan, no? So napod si Brother Job Alabastro, dali may mga batanon gyud. Sa Yuga Society si Brother Paul Maglana na dinhi karon, bisita nato first time sa timbangan sa pagtuo. Si Brad Diaz, o gikan sa Iglesia ni Cristo, si Brother Elmer Enolba, si Brother Graciano Bumugod, o kuban pa, diyato hinganlan nini, basta kay nag-uban na karon dinhi aron discuss na to kung unsa ning unod sa RH Bill. Ang ayan batang musupak, ang ayan batang muuyon. So, dito maglangan mga kigsuunan, inihigayon na, ato lang mga tagdispensa nga katong kasabot og Tagalog na, inihinay lang yung paminaw kay Tagalog ang atong speaker karon. So, magtinagalog sa kayan mga kapatid, no? So, andito na, kasama natin, pakinggan natin ilang minuto. At mamaya, pwede din kayong mag-text, mga questions. Meron tayong number dito, 0918-832-0283. Yan, okay? So, ito na ang ating National Spiritual Director ng Catholic Faith Defender sa Pilipinas, si Reverend Father Abraham Arganyosa. Sa RH Bill, siya po ay supak, kung sa Bisaya pa Father, no? Supak sa RH Bill. So pakinggan natin mga kababayan, mga kaibigan, mga tagapakinig, kung ano ba ang laman ng RH Bill, kung bakit itong si Father Abi at ang Iglesia Katolika is against the RH Bill. Father, go ahead. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at tayo po ay nagpupuri sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na maipahayag ang aral ng Santa Iglesia concerning the issue of the RH Bill at ano po ang mga kadahilanan kung bakit natin ito tinututulan. Unang-una po, tinututulan natin ang RH Bill dahil sa ating pananampalataya na nakabase sa banal na kasulatan kung saan sinasabi na ang bawat tao ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng ating Panginoong Diyos. Na mababasa natin diyan sa Genesis chapter 1
na verse 27, kung saan ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. At pagkatapos ito ay kanyang pinagkalooban ng kanyang banal na espiritu, hinugis mula sa alabok ng lupa, hinugis sa dalawang butas ng ilong. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Man was formed out of the dust of the earth, and he breathed unto him the breath of life, and man became a living being. Genesis chapter 2 verse 7. And at the same time, we believe that the human life is sacred. And it is sacred not only during adulthood, but in the entirety of its existence. No, mula pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina, siya ay banal na pinili na ng ating Panginoong Diyos. Malinaw na malinaw po ang salita ng Diyos na sinabi ng ating Panginoong Diyos sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the belly, I knew you. Before you were born, I sanctified you. Sa ibang translation, I consecrated you a prophet to the nation. To be a prophet to the nation. So, ibig sabihin, bago pa lang siya isilang, nasa sinapupunan nagpalabang ng kanyang ina, tayong lahat ay minahal na ng Diyos, kinilala na ng Diyos, pinili na ng Panginoong Diyos. At pagkatapos ay nalasuni natin ang katawan ng kababaihan para sa ganon ang kanilang mga supling ay hindi mabuo. So dahil dito hinahadlangan natin ang kalooban at plano ng ating Panginoong Diyos. Yun pong pagpatay sa bighi ng buhay na nasa sinapupunan o kahit ay nasa katawan pa lamang ng isang lalaki na nakalaan para bumuo ng buhay sa isang babae. Yan ay karumaldumal at kalapastangan na sa ating Panginoong Diyos. Ito po'y malinaw na sinasabi dito sa atin sa case of Onan, where dito po sa Genesis chapter 38, verse 9 to 10. And Onan knew that the seed should not be his. And it came to pass when he went into his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother. And the thing which he did displeased the Lord. Wherefore he slew him. So, bakit daw nagalit ang Panginoong Diyos? Hindi lamang sa kanyang intensyon na ayaw niyang magkaroon ng anak sa kanyang kapatid. Nagalit ang Panginoon dahil sa kanyang ginawa, concerning what he did. At ano ang kanyang ginawa? Pinatay niya ang binhi ng buhay para hindi magkaanak. Kaya ang pagpatay ng binhi ng buhay, sayangin mo man yan, itapon mo man yan sa sahig. O dili kaya inuman mo ng pampatay para sa binhi na yan. Yan ay karumaldumal sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat we believe that the seed of life is sacred. Yan ay banal, kaya dapat nating igalang. At higit pa dito mga kapatid, kung titignan natin yung salita ng Anghel Gabriel, ito po yung tunay na anghel at hindi peking anghel. Na nakasaad po dito sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. At walang kaduna-dunang ito yung tunay na anghel, mga kapatid. At sinasabi po dito, sa Luke chapter 1 verse 15, concerning the forthcoming birth of Saint John the Baptist. Sabi dito, for he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. Sa tiyan para sa sinapupunan pa ng kanyang ina, ang bata, pinupuspos na ng Espiritu Santo. Subalit ang gusto nilang gawin, puspusin ng pills na pampatay sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina. Hindi ba yan ay kalapastangan sa Espiritu ng Panginoon? Hindi ba yan ay kalapastangan sa ating Panginoong Diyos? Yan po'y hindi katanggap-tanggap sa mga Kristiyanong lipunan at sa sibilisasyon ng tao. Kaya na way back 1934 pababa, lahat ng Christian denominations sa buong daigdig were anti-contraception. Only later on, yung iba ay nagsimulang tumanggap na inumpisahan na mga Anglican na sila rin nagpaumpisa ng divorce. And then later on, they legalize pati pornography, pati prostitution, legal sa kanila. Ngayon, nilegalize sila ang abortion, same-sex marriage, lahat na. Lahat ng karumal-dumal sa ating Panginoong Diyos, they legalize. Kaya hindi ito katanggap-tanggap sa atin. Isa pang mga dahilan, mga kapatid, sinasabi nila na itong RH bill
ay magpapaunlad sa atin at sagot sa kahirapan, kalukuhan po iyon. Ang atin pong pag-unlad ay nakadepende sa ating kasibagan, sa ating business and economic success, having sound economic policies of the government implemented faithfully for the benefit of the people. Hindi po purkit yung mga tao, yung mga kalalakihan, ay sinaksakan ng kondom ang pagitan ng kanilang mga hita at ang ng kanilang mga itlog. Yayaman na ang mahihirap. Sosyal naman ang mga itlog nila. Nakadepende ang pagyaman at pag-unlad ng mahihirap sa kanilang itlog. Hindi po doon. Alam natin na ang poverty is a social problem. No maraming dahilan kung bakit nanghihirap ang mga tao. At ang solusyon dyan ay multi-solusyon. Pero hindi isa dyan yung paghadlang sa pagbuo ng bata. Sapagkat yan pa lang sa Psalm 127, sabi, children are heritage from the Lord. Mapalad ang taong maraming sandata, like an arrow from the hands of a warrior. So blessing para sa atin ang presensya ng mga kabataan. Subalit sinasabi nitong mga paganong prinsipyo na nagpatalukala nitong RH Bill na ito, na ang problema daw ng ating lipunan ay dahil sa maraming bata. Kaya dapat hadlangan ang pagkakaroon ng higit pang kabataan. Yan po ay hindi katanggap-tanggap sa mga Kristiyanong pag-iisip. Ay, so, maraming salamat, Father Abi. Reaksyon, pangutana, o uban pa, kung anti-RH bill mo, pwede. Kung promo, pwede, ha? Atong kuhaan, naguna si Manisuman, Brother Candido Durong Banonos, ay naghatag karoon ng dugang pagdagan sa mga reliyosong grupo diri sa isla sa Mindanao o ang mga lumad nga di agyapon sa naisbutang isla. Kumanin, Chairman? Pero na ako, pahayag pa sa liwa ko nyo, ako malitok sa kumbaba o bila, kay natok maganis akong pagkibisog karong panahon na pagpamatay. Pumatay. Pero nakurat mo sa puro pamatay kay ang inyong ipatay ang kinabuhi man. Apa na akong ipatay ang sungos Ginoo, Cruzas 3:5. Pero wala gitudlo. Kung kirawa na ang gutom mo ang kalisod may patyon. Aron kining isgutan sa atong mumulong karon, gikan sa kuluhan, dili na itong patyon ng kinabuhi. Kaya hindi yung intention na Biblia, sayo na tayo ang tagtumanon. Pero kita kay daghagman, wa man tawag to sa subo sa Ginoo, nalakaw o pagdaghan ka mo, o pagkadubalahan ako mga binuhat kaninyo, daghan mo kung anyong kalibutan, atiman anyong kadagatan, kasapaan, kabukiran, kapatagan, o langgaman, wa may nagpadaghan doon, kaya hindi padaghan doon mga bisyo man. Kaya ang atong namunuan ng kalibutan na, mga dautan, pero wag itugan. Yung Ginoo nga, gamitan nyo ang armas. Efesos 6:3-18, wag magigamit yung armas. Ang gigamit ron, ballpen magpapel, kay ang numero sa lasto. Ulistahan sa bunyag, kasal, patay. Dito, kay mo gasto. Sita gasto, wag na ito giyatuman ang iyang kasubuan sa pagdumala sa iyang mga nilalang. Bata og tigulang, tambok og miwang. Lalong din natin ipahat ang atong kahibalo. Kaya we are given wisdom by the Almighty God to manage the earth. So sa i-manage ron, ang mga politikong demonyo, sumala siya ang kasubuan, mo i-manage. Kaya gigutom ang katawhan, pasaylo ako ninyo, gigobot, pero balag bumba, sundalo og pwersa ang programa. Nganong dili man ang teknolohiya pumagi sa pagdumala siya mga nilalang. Karon dili ta magutom. Magutom ang katawhan, o sa'y kanon, dili na mukaon sa mga lunhang tanong. Mo nang sakit na ang midaghan sa itong mga kaigsulan. So mga yung pasaylo, sa mga nagdumala sa itong lungsod ug nasod, kay dili na sila i-guidean sa balaang gahom sa Espiritu sa Diyos, kundi Espiritu sa usa ka demonyo, poras mayo. Okay. So, kana lang akong mapabot, kay nagtuman ko nga agresibo mo sa pagpasibaw, kalabig na kasi na i-pro diri sa matuota, ako andam ko magigasdang nga ng butanga, pinagi sa pagbisog. May adlaw sa sana. Okay.
So, Founding Chairman, nalay ipaklaro, kadang ang imo aging posisyon is against the RH bill. Sobra pas against. Against ko doon. Bakit man lang. Bakit man muli ho. Okay, so klaro na mga kaisunan, si Founding Chairman na kandidududong against the RH bill, Brother Alto. So atong kuha ng reaksyon ang pro-RH bill, ang Iglesia ni Cristo. Yes, Iglesia ni Cristo, si Brother Elmer Inolba. Pwede ka mangutana, pwede po ka mahatag reaksyon ang Father Abi. Sangayon doon sa Genesis 1:26, City, na nilalang ng Diyos na kalarawan ang tao. At sinabi doon sa 28, ang sabi doon sa dating salin, kayo magpakaalanakin at yung kalatan ng lupa at inyong supilin. Hindi natin supilin doon. Sangayon po ba kayo, Brad? Hindi na ako magsabi ng Father. Si bawal sa amin magsabi ng Father, Matthew 23:20. Okay. Brother, na kailangan kung dumami na po ang populasyon, kailangan pong supilin ayon sa 1:28 ng Genesis ng salin ng King James Version. At sa Gideon International, mabasa natin, go to the world and multiply and subdue it. At ayon naman, sa kahulugan doon, pipigin o supilin kung dumami ng populasyon. At kung sang-ayon po kayo, dalawin ang tanong ko, at kung sang-ayon po kayo dito sa sabing supilin, ano naman ang pamaraan ninyo upang masupil ang dumaraming populasyon? Anong paraan sa family planning na ginagawa ng inyong simbahan para matupad itong pagsupil na kautusan din ng Diyos at inyong supilin at mababasa talaga yan? Okay. Maraming salamat. Una po, meron tayong dapat liwanagin. So, go forth and multiply and subdue the earth. So, yung salitang supilin dyan, hindi ibig sabihin yan lakas tanganin o wasakin ang daigdig. It is not stated that destroy it, but rather be a steward of it, control it. And of course, because it is the Lord is the owner, He is the creator. We are not the creator, we are not the owners. And therefore, we are only mere stewards of creation. And therefore, every time we control it, we are managing it according to the will of the Lord. And therefore, it is our duty to improve it. Now, taking contraception is not managing it for the good, but it is destructive. Pinapatay mo ang binti ng buhay. Sinasabi na nga na karumal-dumal yan sa Panginoon. No, dahil nila sa kagaya ni Onan, na pinatay niya yung binhi ng buhay, nagamit ang Panginoong Diyos. So ngayon, bakit natin sasabihin na ayon sa kalooban ng Panginoon, napatayin natin ang mga binhi ng buhay? Ikalawa, hindi sa sinasabi na madami na ngayon ang tao. Gaano ba kadami dapat ang populasyon ng tao para sabihin natin tama na ang bilang na ito? Sino ang magsasabi? Saan sa Biblia nakasaad na yung populasyon natin ngayon is already enough at dapat natin pigilan ang pagbuo pa ng buhay? Ang Santa Iglesia, hindi tinuturuan yung mga tao na gumawa ng bata. Kaya nga, that is the reason why we are against premarital sex. We are teaching young people not to indulge in premarital sex by showing them and teaching them the virtue of purity, chastity, virginity. And on the part naman ng married couples, nagkakasal tayo, hindi naman tayo anti-marriage, tinuturuan natin sila maging faithful sa isa't isa. No? At higit sa lahat, they should also practice self-control. So kasi ang pagdanasa ng tao, katulad ng ating desire to eat, to sleep, it can be controlled naturally. Kinakailangan lamang ng disiplina sa sarili. Ngayon, so hinggil dito sa populasyon ng tao, ang ating Panginoong Diyos ang magdedetermina ng tamang populasyon. Bakit natin sasabihin na 100 million lang dapat ang Pilipinos? Pagkatapos ang China, pwedeng 1 billion ang mga inche. Bakit tayo ay 100 million lang, ang mga Brazilian, kinakailangan ay 200 million? Nasaan sa banal na kasulatan ang ganyang uri ng pag-iisip? Ibig sabihin, lumalagpas sila sa nakasulat sa banal na kasulatan, nagbibigay ng limitasyon sa grasya pagpapala ng ating Panginoong Diyos.
Okay. Oh, brother, napahiyayat ko si Kumalis before siya magwan. Okay. Kay Lugalio. Ilang kumagatag ugahon sa sugog gyapon mando sa Ginoo pahinomdom. Kay karong adlaw gipapili ta. Dili gahapon, dili ugma. Pagpili ka mo sa upat ka kay kinabuhi, kalaglagan, kamatayon, kauswagan. Nga kung sa may dipili ron sa mga politiko, kamuray na sayon. Kay white intelligence pan o calamity pan, except for a few. Pero tungod sa iyang sugo, naningkamot yun ko, mulambo ang tao pinagi sa kinabuhi o kauswagan sa pagtikat sa iyang minalalang. Di nga bali, o maglungpong-lumpong ta, basta busog ka tungtihan, uway ka gugot, uway ka guliyang. Kay karong panahon na, ang kalinaw, gitulak-tulak. Pero, sa kalisod, ang kalinaw, pas minteryo. Kaya alam ko. Okay, rest in peace. So, may dugang pangutawa si Juan. Iglesia ni Cristo. Dito po ako magtatanong, brother, sa sulat ni Apostol Pablo. Sa unang Corinto City 5, ganito ang sinasabi. Huwag kayong magkait sa isa't isa, manibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang mag-ukol kayo ng panahon sa pananalangin. Pagkatapos, magsiping uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi kayo makapagpigil. Ang tanong ko po, sabi mo kanina, kailangan ng self-control. Kaya tanong kayong method na yung method ninyo, yung Natural. Hindi po ba yung natural method na yun? Labag sa kautusan ng mga apostol. Nang sabi, huwag kayong magkait na magsiping na mag-asawa. Okay. Merong kondisyon sa pananalangin na kung magkasundo kayo. Magsiping uli kayo. So, para hindi kayo tuksoy ni Satanas. Hindi po ba labag ang itong method na ginagawa ng simbahan ninyo sa kautusan ng mga apostol? Yan ang po ang patanong ko po. Okay. Salamat. Okay. Unang-una po, walang sinasabi dyan na pwedeng gumamit ng contraceptives at pwedeng patayin ang binhi ng buhay. No? Ang sinasabi dyan ni San Pablo, unang-una sa lahat, kinakailangan yung bawat Kristiyano may oras ng paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya nasabi niya dyan sa ibang talata, I want you to be like I am. Ano siya? Celebrate siya, walang asawa si San Pablo. Hindi naman po kagaya yan ng ibang mga nagtatag ng relihiyon na may asawa o maraming anak. Si San Pablo po, katulad ko yan na walang asawa. No? Subalit ganun pa ba na sinasabi niya ni San Pablo, kapag hindi kayo makapagpigil, mag-asawa kayo. Ang solusyon, no, kung hindi mo kayang manatiling celibate, you get married. And in fact, yan ang solusyon ng Santa Iglesia. Yung mga hindi kayang gawin, ang ginawa namin na iwanan ang pag-aasawa para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at paglilingkod sa kaharian ng Diyos, mag-asawa sila. Kaya many of our CFD members are married. Subalit ganun pa ba, isa rin yan sinasabi, hindi lamang yan ang sinasabi dyan, kung tayo mananalangin at maglilingkod sa Panginoon, kasama dyan yung pagtitigil sa sarili, mag-usap sila, no, na wag munang magsiping. Ngayon, hindi ba yung hindi muna pagsisiping para sa ganon ay hindi dumami ang anak at higit sa lahat ay hindi magkasala. Yan ay isa ring paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Imbis na patayin nila yung binhi ng buhay sa pamamagitan ng paglalason nito o kaya sa pamamagitan ng pagsusuot ng kondom kung saan itatapon mo, no, yung kasama ng kondom, yung binhi ng buhay, na kagaya ng ginawa ni Onan, eh ano ang gagawin ninyo? No? Kayo ay hindi mag-uusap na hindi muna magsiping. So, ayan ay pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Wala kayong nilalapastangan at hindi ninyo sinisira ang kamalanan ng buhay na taglay-taglay ng binhi ng buhay. Kaya yung mga talatang iyan ay sumusuporta, no, sa posisyon ng Iglesia Katolika at walang nagsasabi diyan na pwedeng i-condomize, no, na pwedeng lasunin ng mga pildoras ang binhi ng buhay. I see. So, may dugang pa si Kumating Chairman, Brother Dudong Manonos, Brother Kid. Okay. Chairman? Naglibog akong pag-isus kay
nga naman yung post man ng Iglesia ng Cristo. Aha. Ang ilang mga pastor nagminyo man. Ang tala, nanganak man sila, nga pare, wa man may pamilya, wa man nanganak, nga naman, nga, Antay. wa man magkatukma. Duwa, So dapat yung taning matong buhaton karon kay mga alagad man ta, sumasayang kabubuton, mag-usap ta kung sa'y buhaton lakangon, nga dili po na to babagan ang iyang kasuguan. Aha. Pero amot na ka kung sa'y baluganan, ang iglesia, kinsa mang Kristuhan ginagaran. Ang Ginoo, Jesus, man karon ang nagbalog sa bando sa amahan. So hinapunta nga inyo kong pasaloon. Si Kumaring Chairman, Brother Candido Dudong Balonos. Una na po yata, Brother Arthur. Mga reaksyon. Itong basaho. Sa atong server. May buntag, Brother Arthur o Bro Kid. O mga bisita di timbangan sa pagtuo. Ang iyang gisulti, ang RH bill, supak ko ana. So against siya sa RH bill. Kay mauna ang sinugdan sa korupsyon. Milyon-milyon ang budget. Ana, para sa kondom. Kondom ba di ay kinahanglan sa mga tao? Karon, trabaho o edukasyon sa mga kabataan dapat unahon sa mga congressman o mga senador. O dili bugo taxi driver dai ko. Taxi driver daw. Aminaw ko karon truck nagbiyahe. Brad Arthur o Brad Kid. Okay. Yes, may I react on that. Una-una po, isa pa sa tinututulan natin dito, ngayon pong mga panahon ito, yan pong mga condoms and pills na yan, available na sa market, pwedeng bilihin sa mga drugstores. Bakit? Ano yung pinagpipilitan nila dito sa RH bill? Gusto ng gobyerno, pera ng gobyerno, taxes natin ang gagamitin na pambili ng condoms and pills. Yung pera ng bayan na dapat pampagawa ng paaralan, na dapat pampagawa ng mga kalsada, na dapat pampagawa ng mga ospital, na pambayad sa mga doktor at pambili ng mga pangangailangan ng gobyerno at ng taong bayan. Kulang ang classroom, kulang ang mga ospital ng gobyerno. Gagastusin ang pera yun, hindi lang milyon kapatid, billions, and thereby dollars, ipambibili ng kondom. So kapag ang isang tao halimbawa, may kabit siya at gusto niyang gamitan ng kondom, no? Gusto niyang sipingan every Monday. Gobyerno, paano po provide sa kanya? Para sa kanyang kahalayan? Paano kung meron pa siyang kabit number 2? Sa Tuesday. Government na naman na magpuprovide ng condom and pills. Ibig sabihin na government is supporting the sinfulness and lust of the people. Hindi katungkulan ng gobyerno na tustusan ang kahalayan kalapastanganan sa laman ng tao. Ang dapat niyang ibigay, basic necessities. Kung sinabi ba sa atin ng gobyerno, lahat po ng bahay, bibigyan ng isang lata ng gatas every week. May lahat tayo, magpupuri sa Panginoong Diyos. Gatas yung binibigay Hindi naman kondom at hindi naman pills. Kung sinabi ba na lahat tayo, kada bahay, merong 1 kilong bigas kada linggo. Magpupuri tayong lahat, magsasaya tayo, napakabait ng gobyerno. Paano yan nakakatawid ng gutom? Kondom, makakain mo ba yung kondom? Hindi. At anong ginagawa niyan sa kababaihan? Ang mga babae, imbis na igalang, ay ginagawang parausan ng kanilang pangnalasa sa laman. Dahil ayaw, mabuo ang buhay, gusto lang makapagparaos ng init ng kanilang katawan. Okay, so mga kaigsunan, kauban gihapon na to, kadayon si Father Abraham Arganyosa, wilon sa pangalan na Father Abi. So pwede ninyo sa Facebook ninyo, no? Abraham. Yes. Yan, pwede siya sa Facebook, Father Arto. Nakisali sa mga debate dyan, no? Ano mga usapin tungkol sa... Si Brother John Juna, Si Brother John Juna? Itong ihatag? Gusto lang kong react atong gibasa sa Iglesia ni Cristo, gibasa sa 1 Corinto 7. Kung imo ning basahon din with the guidance of the Holy Spirit, ang iyang interpretation, in pabor man tunta ang letter of St. Paul sa
gingon simbahan. Tanawa diri ha, basahon Tagalog man eh. Oo. Pero 15 na akong Tagalog, balik pa yung isa. Pero support, kamo pa mo sustainer, di ba? Walang Huwag kayong magkait sa isa't isa. Ang Oo. sinasabi dito, tinutuko yung couple. So, sinasabi dito, malibang pagkasunduan ninyo na huwag munang magsiping o huwag magtalik upang maukol ninyo ang panahon sa panalangin at pagkatapos magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi ninyo pagpipigil. So, dili pasabot din it will very well explained by St. Paul na mayroong control. Ang sinasabi ng simbahan, control. Hindi yung walang control. Dahil tayo walang control, ginamitan natin ng artificial birth control, ginamitan natin ng condom dahil wala tayong control. Ang sabi ng Diyos, control dito. O, pagkatapos niyan, kasi ang tao, ang babae, mayroon naman yang tinatawag na period na hindi siya mabubuntis. Yan ang binigay ng Panginoon. Bakit hindi sundin yan? Dahil tayo gustong paano lang, yung pa-easy-easy lang. Hindi tayo committed sa responsibility bilang ginawa ng Diyos. Mayroon tayong responsibility. Ang tinatawag nilang RH Bill, ano yan, tinatawag nating evil of the society. It will affect the morality of a person, especially tayong mga Kristiyano. At hindi dapat natin payagan yan. Okay, so daghang salamat Brother John. So, reaction ka, Kumaring Chairman? Nalang ko'y murag kuwan. Awareness and concern as ginikanan, tamang ginikanan, kay sunan. Kay tamang gutong giistoryahan ganitong kundo. Kung pwede lang ato nang sunugon ang processing niya na. Kay Loy yan ang mga anak na estudyante. Ang mga estudyante kasagaran karon pwede maayo. Nai-reporter. Mag-bikini open, magturo-turo, nagamit og kondom. Musugot ba mong mga ginikanan? Excuse me, Father, kaya wak magkayo anak. Huwag pa mo. Lagi nag-lisot at patubok mo patabo sila. Kunya mo na may tabo sa ila. Bikini open, nagturo-turo. Musugot mo niya na, kalaban ta. Lalagi na po ang muson. Pero ang busa ang kinaya. Ayaw ang kinabuhi. Basta, mau kinaya akong eksperyensya. Kaya gikan ko, sa laing naso, di lang mo sabig asa, sa akong trip, sila kabuhan, pero 5 rapat lang yung uli ko, nakonsensya ko. Kaya nga itong mga sunang Pilipino, maoy nagbikini upi, nagturo-turo, niuli ko. O sa akong pagbalik, muna akong katarungan, karon kay luoy kayo mga estudyante, ilabi na karong panahon na. Kaya nag-research ko karon sa mga eskwelahan, luoy kayong ginikanan. Mo graduate, o sakit. Mo reason nga na ito po ron. Tambala sa tanan. So, kining tanan, nag-agad sa itong panagkamot at panagdiusa. Mula sa rebellion, again, the will of God. Dili itong kanang sangkwit ni Father Ganan, gobyerno, ang tinood lang gobyerno ang katawhan. Dili ang mga politiko. Sila karon ang silbi mo alagad sa katawhan. Nga mahimong people servant of the Lord. Pero unsa man kanang mga politiko, puras maayo. Walay political will, walay good governance for self-sustaining community. Gira o bomba o bala. Sugot ba ta? Napay kondom o aid. So, pasaylo ala ka. Okay, maraming salamat Pamil Sherman, kanito kalunos. Ini reaction Father, gusto niya sunugin yung benta ng kondom. Yes, let them prepare the fuel. I will be the one to ignite the fire. Okay, now, ang reaction sa sinabi ni Brother, na ang ating Panginoong Diyos nagbigay ng natural process sa katawan ng tao, lalo na sa katawan ng ating kababaihan. Saan may mga season na siya ay infertile. At dahil noon maaaring gamitin iyon bilang regalo ng Panginoon
para magawa ang pagsisiping sa mga panahon iyon na hindi mabubuo ang bata. Ayan ay regalo ng Panginoon, natural process yan. Hindi kinakailangan bilihin at hindi kinakailangan bumastos ng gobyerno. Subalit, bakit hindi nila yan pinatutupad? They are not after actually sa population control. They are after the funds promised by the agencies, by the multinational companies producing the condoms, na kapag yan ay in-approve ninyo sa inyong bansa, bibili kayo sa amin ng mga product na kami yung gumawa, bibigyan namin kayo ng milyon-milyon na pangako na mga health funds, AIDS funds, etc. Kaya dyan natin makikita, yung sinasabi na ito para sa kahirapan, ito para sa pagtulong sa mga kababaihan. Hindi po totoo yun kasi ang lahat ng probisyon na yan nakalagay na sa Magna Carta for Women. Ang talagang goal nila dyan, makuha yung pondong pinangangako, pera, ang pinaglalaban nila. Kaya dahil yan, supported sila ng mga different agencies from abroad. At alam naman natin na yung mga agencies na yan, they were also the one leading, for the promulgation ng abortion at ng legalization ng abortion sa kanilang mga bansa. Sinasabi nila na hindi daw sila they are not in favor of abortion. Eh bakit mo susuportahan yung mga grupo na pabor sa abortion? Alam mo na sila pro-abortion kagaya ng Obama government na 3rd month of pregnancy, 4th month of pregnancy, pwede pakita-abort. Pagkatapos, i-apply mo pa dito sa atin. Hindi yung katanggap-tanggap. And at the same time, ito po mga kapatid, yan pong term na reproductive health in international parlance. In United Nations terminology, ang definition yan, abortion. Kaya yan ay hindi katanggap-tanggap sa ating pananampalataya at sa ating kulturang Pilipino. Okay, so next, Brother Kid, reaction, atong evangelist kasi gumugod. okay, gikan siya sa Messianic Yudim, na dili sa muto Kristo, pero kabahin siya sa social problem. Reproductive health. I am willing to discuss things with the Reverend Pastor in Hebrew. Bahin ang issue karon nga gibahayag wala ko'y gilatigan sa side. Ang akong gilatigan wala ko'y gipaboran. Akong gipaboran ang makagahot. Na sa akong pagtuo, ang tanang mga butang may tago sa kalibutan, ang pagbuot sa makagahom, kaya atong sundon. Ang pagbuot, dili ang pagbuot sa tao. Namay pagbuot sa makagahom nga, bisag kung saon mo, bisag magminyo ka, di ka mga anak. Di ba? Naapoy mga anak, pero isa lang kabuo. So kung sa menstruation, naman po'y nagkultur nga din yun, mga ngamang bisag usap kultur, mga anak bang yun. So ang ako diha, ang atong kuwata sunod, ang pagbuot sa makagahom. Sa sinugdan bitaw, ang pagbuot sa makagahom, isugo man siya dyan nga, go to the world, and replenish the earth. Pero anong wala man natuman man na? Wala, kisulti lang na sa panahon niya dan, sa wapas si Adan magpakasala. Pero sa diyan nakasala na siya dan, wala na matuman ang go to the world and replenish the earth. Kasi ang lintungan na yung akong hibaluan, na naingunan yung atong trahon karon, tungod sa kasalanan. Tungod sa sala, o tungod sa mga tao, ngawag din mga lagad sa pagahong, nangalagad sa dili tinuod. So, sa lakod, antay ka o pro ka? Wala siya. Wala ko yung ipagpapalala. Okay. Ang importante nga, ang pagbuot sa pagahong may atong sunod. Gaplod ka. Maglikay ka sa pagpakasala. Mangalagad ka sa tinuod nga makagahong. Okay. Dili ka nang Iso Kristo nga di tinuod. Sa issue between good and evil, life and death, there is no middle ground. You must choose. Are you for life or are you for death? So kaya ang simbahan Katoliko, hindi po lukewarm. Hindi sala sa lamig, sala sa init. No, we say that, for me and for my house, we shall serve the Lord.
Sabi nila, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay sa lupain. Yan ang pagpapala ng mga choose life over death. Kaya yan po hindi pumipili between good and evil. Yan po ay masama. Ito po sinasabi ng ating Panginoong Diyos dito po sa Book of Revelation chapter 3 verse 14 and 15. And to the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, and thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot, so that when thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Isusuka kita. Itatapon kita sa labas ng aking bibig. Sapagkat hindi ka mainit o malamig. Hindi ka pumipili na kung ano yung tama laban sa masama. Kung ano yung kabutihan at kung ano yung kasamaan. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang good? What is good? Ang good ay ang lahat ng bagay that is life-giving, life-enhancing, life-promoting, life-defending. Ano ang bagay na masama? Kapag yan ay nakakasakit ng buhay, humahadlang sa buhay, pumapatay sa buhay, nakakasakit sa buhay, masama yan. Pagkatapos papatayin mo yung binhi ng buhay, yan po ay talagang masama. Kaya kasabi nga kaya kasi unang pinatay. Hindi naman tayo pinapatay ngayon ng Diyos physically, but it will be a spiritual death. It will be a danger for our soul. Kaya para po sa ating simbahang Katoliko, malinaw ang desisyon natin. We proclaim and defend the gospel of life. Brother Kid, murang magpupos naman ng atong panahon. Manguha na tayo mensahe. Unahon na to si Commanding Chairman, Brother Candido Dodong Balolos sa iyang mga mensahe karon may tungod galing reproductive health. Okay? Ang ako lang, kay dako kumang lugar sa atong nasod sa Pilipinas. Puno sa bahandi. Naata ang grasya. Gikan sa ilawom sa yuta, ibabaw sa yuta, o ang panahon, walay linog, walay lunok, o wala pa ubang mga pagsuhay gawa sa patay. Ang grasya sa Mindanao, puno sa abot, pero ang problema na disgrasya ang katawan. So nga ako lang, di lang tayo magpiling karon og pagtuo pundok sa reliyon atong una-unaon ang atong isip kay mo. Ikaw ako, kami sila, kita, usara ta. Komunista ta, pero dili NPA. Kumo na atong panlantaw, alang sa katawhan, iyas katawhan o para sa katawhan. Kaya mo na atong balaod sa Philippine Constitution nga the government is for the people and by the people and of the people. Kinsa may gobyerno ang katawhan, dili ang politiko. Development, dili replacement, kundi teamwork. Mga tang nagdulag basketball ron, nga masyat ang bula. So, hinapunta nga natay prinsipyo paruganan, mag-usap ta, o mag-inulsong ta, umubati ta sa itong distrikto. Ayaw buhata suban, hindi ka gusto may tabo sa imong kagalingon. Pero katong tama ko yung gayon, nga di siya kuno mo ta oto ni Kristo, pero basi Kristo sa bungan. Akong maluluwa. Salamat, Father Sherman. Final message, Brother John? Si Brother John, Jona, Presidente sa Catholic Faith Defender, Davao City. Mohatag ko og ako ang final message nga. Namang good tay, there is a so-called of thinking of a mindset of relativism. And beware of this, kung sa man siya nga konsepto. Itong konsepto na ito, what is good for you is not good for me. Yun ang nangyayari sa atin. Sabi nila, ang simbahan, dautan sa ila, pero sa mua, sa atin, okay to. Okay ang contraceptives, okay ang RH bill. Masama sa simbahan, sa atin, okay. Ganun ang pananaw. Tayong Katoliko din. Sakit mang sabihin, pero ganito tayo, pero hindi ko. Ang baruganan natin, yung stand natin is pro-God. Ano bang sabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, irespeto natin ang isang tao, irespeto natin ang buhay. Pagkitil ng buhay ay hindi pagrespeto ng Diyos. Dahil ang Diyos
ang siya ang lumalang sa buhay, hindi ho tayo. So, wag ho tayong padala sa theory of relativism. Ang sabi ng gobyerno, ito maganda, sa simbahan hindi. Hindi ho ganun. Dapat is common good ang ating titingnan. Ang yan ho ang dinadala, tinitindigan ng simbahan. Maraming salamat. Okay, maraming salamat Brother John. Bago tayo pupunta kay Father Abby ulit, wala tayong oras mga bro, no? Brad Elmer, thank you for participation, no? Discussion. So, tagayin tayo si Brother Ermel. Okay, final message. Mga kwan lang, 30 seconds lang. Tama yung sinabi, igalang natin ang buhay. Sabi pa nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, ang hindi kumakandili sa sariling sambahayan, higit pa sa hindi sumasampalataya. Kapag ang anak mo, maraming-marami, hindi mo naman mabigyan ng magandang kinabukasan, pagpapatay yun sa tao. Bakit? Ang sabi ng Apostol Pablo, higit pa sa hindi sumasampalataya, kung yung pagano hindi maniligtas, ikaw na hindi kumakandili sa sambahayan mo, hindi ka rin maniligtas. Spiritually rin, talagang na-imperno ka. Marami ng anak mo, crazy na, hindi mo makapakain. Ipagkalit mo sa gobyerno, problema ng gobyerno. Ang sabi ng Diyos, ang hindi kumakandili sa sariling sambahayan, higit pa sa hindi sumasampalataya. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga opinion. Okay, so thank you so much, Brother Elmer. Father Abby. Father Abby, sa final message, Father, isalin lang ito, ano ba ang masasabi mo sa mga schools dito sa Davao, no? Na nag-iimbita sa mga pro-RH bill para mag-conduct ng mga lecture tungkol dito sa safety ng paggamit ng contraceptives. Ito mga contraceptives. Unang-unang pong ginagalang natin ang tinatawag na academic freedom. If ever, for instance, they invited pro-RH bill speakers, wala pong, hindi po naman yan illegal o hindi naman yan masama. Subalit sana naman, maging makatarungan sila at ibigay din nila yung other part of the issue. Dapat imbitahin din nila yung mga anti-RH bill speakers, especially the official representative of the Catholic Church and of other groups dedicated for the promotion of the gospel of life. Para po sa ganoon maging malinaw sa mga kabataan ang issue na ito, because we believe that we possess the fullness of truth concerning this issue, and therefore we are willing to face them in any stage in order to explain the stand of the church. And we believe by the brilliance of our propositions and our explanations, we will be able to convince the students of the evil of the RH bill. Okay, so bago po ako magtapos mga kapatid, nais kong ipahayag sa inyo na ang pinaglalaban po ng Santa Iglesia ay ang kapakanan ng ating mga kababaihan. Dahil po, yung kondom na yan, isasaksak yan sa mga babae. Yan pong mga pills na yan, ang iinom yan ang mga babae. Ang mga babae ang gagamitin ang kanilang katawan ng kalalakihan at pagkatapos iiwanan sila matapos maparausan at paiinumin pa ng mga lason na papatay sa kanilang katawan. Ang Diyos po natin ay ang Diyos ng buhay. Hindi po si Edsel Laglagman, tagalaglag ng Edsel. Kaya dahil po dyan, ang buhay ay dapat nating igalang from womb to tomb. Ito po yung sabi sa atin ng Salmo 71, verse 4, verse 6 to 9. No, by thee have I been holden up from the womb. Thou art he that took me out of my mother's bowels. My praise shall be continually of thee. So muna pa naman sa sinapupunan, no? Talaga ang Diyos na ang gumagabay sa bata at sa buhay ng tao. I am a wonder unto many, but thou art my strong refuge. Ang Diyos ang kanlungan ng bata, at ang kanyang ina, ang kanyang bahay. Pagkatapos lalasunin mo ng lason, yan ay kalapastanganan sa ating Panginoong Diyos. Kaya, the Church respects the dignity of the human person from womb to tomb. Mula sa sinapupunan hanggang sa natural death. At ganun pa ba, hindi po natuturo ang simbahan na gumawa ng anak ang mga tao. No, we are teaching them proper values
Christian values. And in fact, kukunti lang naman talaga ang mga pamilya na may 13 ang anak. Nung lumibot po kayo, napakakunti lang ng mga yan. Subalit pinapalaki nila na para bang halos lahat na ng pamilya dito sa atin, 13 ang anak. Naku, hindi po. Kahit na po magbahay-bahay tayo, there are very, very few family na may ganyang bilang. Kaya they are inventing arguments out of that shared fact in reality. Thank you very much. Okay. So, ano na yun? Salamat kayo. Kung nasa hindi kami na, magkita sa sunod semana. Manakiliti, kinain yung alagaan. Si Brother Keith.